Magandang araw po sa inyo lahat. Sana nasa mabuti kayong mga kalagayan. Muli gagawa po tayo ng bagong reaction video ngayon mula po ito kay Good News Philippines. Ang title po nito, China Fake Military Collapse. Tatlong F-22 Raptor ng Amerika dumating na sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Militar ng China pabagsak na. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng dalawang defense minister ng China sa mata ng publiko at ng media. Isa kasi sa mga problema ng Chinese Communist Party, mga kabayan, ay ang tinatawag nilang fake combat capability dahil imbis na kalidad ng mga armas, low quality ang gamit ng People's Liberation Army. Tatlong F-22 Raptor ng Amerika lumapag sa pinakabagong runway sa Basa Air Base sa Pilipinas. Nagsagawa rin ng pagsasanay ang mga F-22 at FA-50 fighter jets sa airspace ng Pilipinas. Pag-asa Island pinabayaan noon, moderno na ngayon dahil sa lapad o lawak at tibay ng runway. Pwede na itong tumanggap ng iba't ibang uri ng eroplano ng Pilipinas, ng Philippine Air Force, maging ng kaalyadong bansa. South Korea ipinakita kung paano na-intercept at wasakin ng SM-2 missile ang anti-ship missile ng kalaban. Wow! Grabe! Misa ng Pilipinas, dadagdagan pa. Payag ba kayo mga kabayan? Yes! Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Ito na ba ang pagbagsak ng militar ng China? Dalawa sa mga Chinese Defense Minister ang sunod-sunod na nawala sa mata ng publiko at maging sa media. Inamin ng China na ang dating Defense Ministers ay nasa ilalim ng matinding investigasyon dahil sa korupsyon. Ito ang isa sa malaking katanungan sa kakayahan ng China kung sakaling maglunsad ito ng digmaan sa ibang mga bansa. Si Li Shangfu ay bigla ang tinanggal noong Oktubre ng taong 2023 matapos ang 7 buwang bilang Defense Minister. Si Wei Fenghe, kung saan naging Defense Minister simula 2018 hanggang 2023 ay tinanggal sa Chinese Communist Party dahil sa katiwalian. Ang dalawang Chinese Defense Minister ay may malawak na koneksyon sa military ng China dahil sa ambisyon ni Chinese President Xi Jinping na maging handa at palakasin ang gusto ang kakayahan ng People's Liberation Army. Ibinuhos nito ang malaking pera ng China sa pag-upgrade ng kanilang mga armas. Nagtiwala si Xi Jinping na bago at moderno ang mga kagamitan nila sa pakikidigma, pero ayaw mang aminin ng Chinese Communist Party ang pinakamahalaga at kritikal na mga armas ng China ay mga substandard at hindi maaasahan. Ayun na nga po ano sinasabi natin, no? Kaya nga po nabuo yung made in China, no? Pagka substandard na mga ganyan talaga ay made in China, no? Pinangatawanan po nila, at kung totoo po yan na nagkakaroon po ng collapse po sa military po nila, na yung dalawang pong mataas po nila dyan ay tinanggal o may kaso, no, iniimbestigahan, ay malaking good news po sa atin yan, no? Pero kasi po talaga ngayon kailangan po skeptical po tayo, no? Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga nilalabas po ng China. Baka mamaya strategy lang nila yan para talagang maniwala tayo na talagang nagkakaroon sila ng ganyang kaguluhan sa military nila. Pero kung totoo man talaga yan na talagang merong ganyang nangyayari, ay talagang good news po sa ating lahat yan, no? Karma po yan, no? Kumbaga sa kalikasan nga po nila doon sa nangyayari po sa China ay sobrang karma na po. Ayan pa po nangyayari ngayon sa kanila. At substandard po talaga ang kanilang mga military equipment, no? Di ba? Sipin nyo, no? Critical weapons actually are substandard or not reliable. Grabe, no? Made in China nga kasi, di ba? Yun na yun. Kaya wala po talaga. Isipin nyo, no, kung maggagera man ay talaga pong lahat po ng mga gamit po ng China po talaga ay substandard, no? Grabe. Sa isang eksperto sa Pentagon, dagdag pa ng eksperto, matagal na itong problema ng Chinese Communist Party. Ang problema sa pagbili at pagkuha ng mas may kalidad na mga kagamitan ng People's Liberation Army. Nababahala ang mga matataas na leader ng China kaya bumuo sila ng tinatawag na Central Military Commission upang masugpo ang tinatawag na fake combat capability sa loob ng military ng China. Kaya ang mga banta ng China ay posibleng pakitang tao lamang, mga kabayan. Pero ang totoo, nababahala sila sa kakayahan ng kanilang military dahil sa iskandalong ito. Unang-una po, no, lagi ko pong sinasabi sa aking mga reaction video na wala po talagang kapasidad ang mga sundalo ng China. No, wala po silang experience sa gera. Matagal na panahon na po silang gumyera. Puro lang po sila simulation, puro lang sila training, puro lang sila drill, pero wala po silang actual na
experience sa gera po itong mga panahon pong to. Tayo po meron, ang Pilipinas, Amerika meron, lahat po halos meron, Japan meron din, South Korea meron po. Ang China po talaga ay matagal na panahon na po, dekada na po silang gumera. Isipin nyo na lang po, no, kung talaga pong batak ang China talagang may will po silang manggera talaga. Dapat po matagal na po nilang nakubkob ang Taiwan. Matagal na po yan. Napakaliit po ng Taiwan. Bakit hindi po nila masimusimulan ng gera? Kasi po nag-iisip po sila, no? Ito na nga po sinasabi po dito na talaga pong wala po silang kapasidad na gumera at mahinang quality lahat po ng mga gamit po talaga nila. Kaya po talaga mag-iisip po talaga ang China, no, bago po sila manggera, kasi po talaga pong alam po nila talaga na hindi po nila kaya na gumera po talaga sa panahon po ngayon. Kabayan, pero ang totoo, nababahala sila sa kakayahan ng kanilang military dahil sa iskandalong ito. Yes. Sa ibang balita naman, malugod na tinanggap ng mga piloto ng Philippine Air Force ang mga piloto ng US Air Force mula sa 199th Expeditionary Fighter Squadron kasunod ng matagumpay na paglanding ng mga F-22 Raptor, isang 5th generation stealth fighter jets ng Amerika sa Basa Air Base sa Pilipinas. Nitong ika-13 ng Hunyo taong kasalukuyan, ang 199th Expeditionary Fighter Squadron ay binubuo ng 19 at 199 Fighter Squadron na kilala bilang Hawaiian Raptors na nakabase sa Joint Base Pearl Harbor, Hakong sa Hawaii. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pinubuhan ng Amerika ang Basa Air Base sa Pilipinas upang makalapag ang mga makabagong eroplanong mandirigma ng Estados Unidos ng mabilis at maayos sa Pilipinas. Maraming salamat po talaga sa lahat po ng sumusuporta po, no, sa aming bansa, sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na po sa US, no. Lahat po yan ay pinapahalagahan po ng aming bansa, kami mga mamamayan, siyempre ng aming gobyerno sa pamumuno po yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa suporta, sa training, sa lahat po ng ginagawa niyo po na pagsuporta po laban po dyan sa China. Maraming salamat po talaga. Ito po, no, makabagong talagang mga eroplano po to, no. Isipin nyo, no, F-22 Raptor ng Amerika. Sobrang angas po talaga. Maraming salamat. Hindi lamang yan mga kabayan, lumipad din ang mga F-22 Raptors kasama ang Philippine Air Force FA-50 at nagsagwa ito ng isang tinatawag na no-level exercise sa Basa Air Base na kabilang sa pinag-aralan ng mga piloto ng Pilipinas at Amerika sa panahon ng Marine Aviation Support Activity 24, isang magkasamang pagsasali na nakapokus sa mutual defense at pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ang pagkakaroon ng ganitong pagsasali ng mga piloto ng Pilipinas sa mga 5th generation fighter jets ng Amerika ay isang malaking pagkakataon upang hindi manibago ang Philippine Air Force kung sakaling makaharap nito ang mga 5th generation fighters ng ibang bansa, halimbawa ng G-20 fighter jets ng China. Hindi lamang yan mga kabayan, ngayong nasa Australia ang 4 na FA-50 ng Pilipinas kasama ang nasa 19 ng mga bansa at iba't ibang uri ng mga eroplanong mandirigma. Malaki ang maitutulong ito sa mga piloto ng Pilipinas na pag-aralan at malaman kung paano didepensahan ng mga FA-50 ang airspace ng ating bansa. Dapat po talaga tayong mag-upgrade na po talaga, no, lalo po sa training. Kasi po yung mga eroplano po talaga ngayon na pandigma talaga sobrang advanced na nga po talaga. Kaya kailangan po talaga mag-training ulit ang ating mga Air Force po natin, no, para po hindi po tayo na-left behind. Isipin niyo po, no, yung atin po talaga mga ginagamit po talaga ay hindi na po talaga modern, no. Kaya kailangan po mag-training po ang ating mga kasundaluhan sa mga Air Force po na yan, lalo po sa mga makabagong eroplano na yan, para malaman po nila at hindi sila manibago kung yan po ang gagamitin nila in the future. Tama po yan talaga na pagdaos po na talaga ng training sa Australia, Amerika o sa Japan o kahit saan pa pong mga bansa na nakasuporta po sa atin. At malaman kung paano didepensahan ng mga FA-50 ang airspace ng ating bansa. Sa katunayan, ipinakita ng Poland kung bakit 48 FA-50 ang kanilang binili sa South Korea. Dahil dito inaasa na bibitawan ng Polish Air Force ang mga MiG-29 at Su-22 jets. Ito rin ang isa sa mga dahilan na ikinukonsidera ng Pilipinas na bumili ng karagdagang mga FA-50. Sa katunayan, maging ang Malaysia ay umorder na rin ng 18 FA-50 na nagkakahalaga ng halos nasa mahigit 2.5 billion peso. Halos naghahanda na po ang lahat ng bansa talaga, no. Nagpapalakas po lahat. Yan nga po ang sinasabi ko, no. Hindi po pwedeng tatambay-tambay lang o sitting pretty lang ang ating bansa, no. Kailangan po talaga na mag-upgrade po talaga tayo at magpalakas ang ating sandatahang lakas, kasi hindi po natin talaga malalaman
na 'di ba kung sitting pretty lang tayo baka bigla-bigla na lang tupakin tong si China o whatever, no, bilang wala naman tayong panglaban. Kailangan po talaga magdagdag po talaga ng kaalaman at ng mga kagamitan po ang ating mga kasundaduhan po talaga. Kaya kudos po talaga sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi po talaga siya lang po siguro talaga ang presidente ngayon talaga na natin, no, naging presidente natin ngayon sa panahon pong to, no, na talaga pong nagpapalakas po talaga ng ating Air Force po talaga, lahat po sa military po natin, sa Navy, lahat po ay pinapalakas po niya, no. Talaga pong nag-aangkat na po, talaga pong nagpapagawa na po tayo sa South Korea po ng mga barko, yung Miguel Malvar, yung BRP Miguel Malvar, yun na po, tapos sa po yun, i-deliver na lang po at maraming pa pong iba na nakaabang po, no, kahit po sa mga sa mga investment po, masigasig po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong pumapasok na investor po sa ating bansa para rin po sa ating lahat yan, para po magkaroon po ng trabaho. At sana po sa susunod na mga ilang taon o ilang dekada, sana po wala na pong OFW, no. Dito na po magtatrabaho sa Pilipinas lahat po. Hindi na po kailangan mga ibang bansa po tayo para po talaga magsama-sama na po ang pamilya po natin dito sa Pilipinas. Sana po talaga mangyari po yan kasi po talagang kung isipin nyo yung 6 years po talaga ay sobrang ikli para mamuno po ang isang Pangulong Bongbong Marcos. Sana po talaga sa susunod ay ma-extend pa po siya kasi po napakaganda po ng ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating bansa. Isang eroplano, ipinakita ng Polish Air Force ang bagsik ng FA-50 sa himpapawid. Yes. Grabe, no? Kaya po talaga nag-iisip po talaga ang China, no, isipin nyo, halos buong mundo, no, majority po talaga ng bansa ay nakasuporta po talaga sa atin, no, laban sa China. Kaya po talaga wag po tayong matatakot diyan sa China, hindi po sila basta-basta magdedeklara ng gera, isipin niyo. No, ang dami nakasuporta, Poland, yan, Australia, lahat po talaga halos allied nation nakasuporta po sa atin, no. At syempre po nagpapalakas na rin po ang ating mga military talaga. Sa isa na namang pambihirang pagkakataon, ipinakita ng South Korea kung paano sila didepensa sa mga bantang posibleng ilulunsad ng mga kalabang bansa. Ipinakita ng South Korean warship ang paglunsa ng SM-2 surface-to-air defense weapon upang i-intercept ang isang cruise missile. Kaya nitong pabagsakin ng mga anti-ship missiles at mga eroplanong mandirigma sa layong 166 na kilometro at taas na 65,000 feet. Boom! Sa pool! Grabe! Lakas na rin talaga ng South Korea talaga. Grabe. Hindi na rin talaga basa-basa yung South Korea. Ang SM-2 naman ang pangunahing armas na ginagamit ng hukbong dagat ng Amerika bilang patunay. Ito ang ginamit ng US Navy upang ma-intercept ang mga anti-ship missiles at mga drone na inilunsad ng Houthi sa Red Sea. Sa ibang balita naman mga kabayan, BrahMos missile hindi pa na ilalagay sa operational readiness ng Pilipinas pero nagbabalak na itong dagdagan pa. Ito ang inyayag ng open source. Sa katunayan mga kabayan, gusto naman talagang makuha ng Philippine Army ang dalawang battery ng BrahMos supersonic cruise missile para mas lalo pang mapalakas ang kakayanang depensa ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng Spider Philippine Air Defense System at BrahMos missile ng Pilipinas at sa tulong ng HIMARS, maging ang isa sa pumukaw ng China at Russia, ang Mid-Range Capability Missile System ng Amerika ay malaking ambag sa depensa o deterrence ng Pilipinas. Kaya talaga dapat hindi talaga muna isori yung Typhoon missile launcher na yan, yung missile system na yan ng US. Yan po kasi napakatindi po yan. Siyempre ito may BrahMos pa tayo at dadagdagan pa. Sang-ayon po ako dadagdagan pa yung BrahMos missile po na talaga natin.
magpalakas po tayo na magpalakas para po maalog po talaga yung China. No? Hindi po pwedeng sila lang malakas. Siyempre, kailangan po talaga natin gawin talaga yan para suportahan po yung ano po natin, yung mga tropa po natin na sa military po natin. No? Siyempre po, kailangan po talaga malakas din tayo. Kasi po sobrang late na po talaga tayo, sobrang behind na po talaga ang Pilipinas, no, kung tutuusin. Sa lahat, wala pang hapo tayong submarine, isipin niyo 'yun, 'di ba? As in, kahit isang submarine wala pa. Pero po, naka-line up na rin po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Umorder na nagpapagawa na po ng submarine. Magti-training na rin po sila para po mag-operate po ng submarine. Hindi na tayo tulad ng dati, iba na ang lakas niyo na meron ang ating bansa. Mahalaga ang ating mga teritoryo sa Kalayaan Island Group. Halimbawa na lamang ang Pag-asa Island. Malaki na ang ipinagbago ng pinakamalaking isla ng Pag-asa. Meron na itong bago at kalawak na sementadong runway na kayang lumupad. Ang mga C-295, C-130 Hercules at posibleng maging ang mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Grabe, no? Palakpakan po natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Sipin nyo, no? Ilang taon pa lang po siya, ang dami na pong nagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, magkakaroon pa po tayo ng malaking deal, no? Sa investment po yan sa telco, no? Tapos yung Agila satellite po, no? Yung magkakaroon po ng wifi po, ang sariling ano po ng satellite ang Pilipinas po, no? Agila. Grabe po ang Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre po, isa na rin po yung subway. Ang dami po talaga ng proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos talaga. Kaya para sa akin po talaga, no, sobrang ikli po, sobrang bitin ang 6 years po talaga. Sana po ma-extend pa po siya kung tatakbo pa po siya sa susunod kasi po grabe yung mga project po talaga na naka-line up, no. Tahimik lang po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no, pero po nagtatrabaho po talaga. Sobrang gilas po at sobrang tikas ng ating Pangulong Bongbong Marcos talaga. Hindi lamang yan mga kabayan, tinayuan na rin ito ngayon ng Philippine Navy Barracks. Isang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na seryoso tayo sa ating laban ng Kalayaan Island at West Philippine Sea. Ating to. Grabe, no? Ayun lang po, no? Ate po nagawa ng reaction video, yung magandang video ni Good News Philippines. Ilalagay ko po sa description ng link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. And don't forget to subscribe sa aking channel, like this video, share. At po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.